Brothers on the Wheels, ngayong episode ay magmumotor tayo dito sa sigsag ng Olongapo National Road para i-test ride review itong ginagamit nating motorsiklo na si FKM Express 500 Racer. At syempre pa, para pakita na rin sa inyo kung gaano kaganda ang seascape at landscape dito sa lugar na ito. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, baka naman pwede ka mag-subscribe at i-like ang ating video. At kung dito ka naman sa Facebook nanonood, mag-follow ka na at i-share naman ang ating episode para lagi kayong updated sa mga ganitong klaseng ng vlog. So mga brad, let's go sa go! Welcome mga brothers sa ating another short motor ride. So nandito lang naman tayo sa hometown ko na Olongapo at dito tayo ngayon mamamasyal. At the same time, re-reviewin na rin natin itong si Racer 500 ng FKM pagdating sa kanyang performance sa suspension and also sa kanyang cornering, no? So dito tayo mamamasyal at magche-check ng performance nito dito sa huling sigsag ng Olongapo papunta po sa bayan ng Subic, no? Para sa akin mas smooth itong huling sigsag kasi dalawang sigsag ng Olongapo mga brothers. Yun po yung Bukana paglagpas nyo po ng Dinalupihan at ito pong huli pagpapunta na kayo dito sa Subic, Pasambales na po. Alright, so mag-review muna tayo mga brothers para at least may idea kayo para dito kay Racer 500 kung trip nyo yung itong motorsiklong ito, no? Ayan, no? By the way, almost 1 month ko na siyang ginagamit ngayon at nasubukan ko na siya ng long ride, traffic, lahat-lahat. And advice ko lang, itong motor na ito hindi para sa lahat kasi pogi itong motor na ito mga brothers. Nakayuko po kayo rito since naka-clip on handlebar siya mga brothers. Ayan, pero ang kagandahan naman pagka nagpo-corner ka, talagang sports bike ang vibe, oh. Ayan, oh. Oh, di ba? Talagang maganda yung pagkaka-corner mo rito kasi nga naka-aerodynamics ka, nakayuko ka. Pagka umaatake ka ng high speed, nagamit ko rin siya mga 2 beses na sa NLEX at maganda yung takbo ng motor doon, very stable, wala naman ako naramdaman na wobble. Ayan, napakagaan ito mga brothers pagka lumiliko na. Pagka first time mo magka big bike at ito yung una mong binili, mapapansin mo kagad sa kanya, siguro mga unang linggo ko rito naramdaman, mabigat yung unahan niya mga brothers, parang may laban yung manibela niya. Siguro after 1 week nakasanayan ko na siya, parang normal na lang. Tapos pag kami namaneho ko yung mga maliliit kong motor, halimbawa yung Victorino 250cc yun at yung iba pang mga motor sa bahay, parang napakagaan na nila at napakaliit na lang nila mga brothers. Ayan. So by the way, cornering nito, napakalinis niyang lumiko, ano? Napakalinis niyang kumurbada. Hindi kayo mahihirapan dito at mag-i-enjoy kayo. Kung kayo mahihilig sa mga sports bike and then gusto nyo classic bike tapos ang riding position aggressive, sigurado magugustuhan nyo rin itong si Racer 500 ng FKM. At saka yung acceleration nito, hindi kayo bibitinin mga brothers. Talagang ibibigay niya yung gusto mong arangkada. Kung meron kang ikakat, overtake, no? At sigurado kung may mga tropa ka rin sa mga na naka big bike na 400 to 500cc, hindi rin ito papaiwan kung sakaling mag-highway ang inyong takbuhan. Ayan, napakalinis niya po mag-corner. Tsaka siyempre mataas ang confident mo kasi ang stock car nito mga brothers is Pirelli GT Angel o Angel GT mga brothers. Kaya naman sigurado nga makapit ito sa daan, umulan, umaaraw. Ayan, oh, look at the view. Yan ang mamaya titignan natin pagkabalik natin dito mga brothers. Kasi pabalik, kung kayo ipapasyal, kasi i-imagine natin na galing tayo ng Manila kasi ganun yung makikita nyo And then yung suspension niya mga brothers, I can say na outstanding yung performance pagdating dito sa inverted fork niya tsaka dito sa kanyang centered monoshock. Magaang lang po ako mga brad, isang kabang bigas lang po ako, it means 50 kg lang po ako, kaya matagtag ako mostly sa mga motorsiklo. Pero dito kay Express Racer 500 o 500 Racer, napakaganda po maglaro nung kanyang suspension, no? Especially dito sa likod. May kasabay tayo, naka-classic din, no? Taste pogi din, mas yuko pa ata to.
Ayan, maganda yung suspension niya, no? Siguro pag rough road lang dito, ano na to, parang mag-i-step na siya. Pero siguro bihira mo lang to madadaan sa mga off-road kasi hindi naman to dedicated doon. Hindi katulad doon sa kapatid niya na si SC500 o si Scrambler 500. Look at the view mga brothers, napakaganda po dito kasi mismo nga bundok tayo nagdadaan. Ayan, traffic na naman, nag-two-way na dito. Ayaw pa lumagpas ni kuya, mauna tayo. Siyempre, sa singitan din at hindi kayo pababayaan nito ni Racer 500. What I mean, maasahan nyo rin to sa traffic. Dahil pagka tumatakbo na siya ng mga 20 pataas, magaang na siya mga brothers, 20 pababa doon yung mararamdaman yung kabigatan niya magmula rito sa tangke papunta doon sa unahan. Siguro kasi dahil naka-aggressive yung forma natin dito, kaya yung bigat talaga natin all the way dito sa unahan. By the way, naka dual channel ABS ito mga brothers pagdating sa safety. Ang bigat naman natin dito is around 180 to 90 kg. Magdadalawang daan siya mga brad. At mataas din ang kanyang upuan pero abot naman ang ating height na 5'4". Ayan, no ground clearance, mataas din. So hindi ako nangangamba sa mga lubak-lubak. Ayan, ayan singitan mga brother. Oh. Let's say traffic, no, na sitwasyon. Ito, kanya naman nagbablog pa ako pero parang wala lang, di ba? Napakagaang niya. Yeah. So suspension, cornering, pasado sa akin to, out of the casa. Kahit di na kayo magpalit ng suspension kasi yung gulong niya rin okay, Pirelli na, no, napakagandang stock tire nito, no, hindi na kayo magpapalit, pupudpurin nyo na lang. Iba talaga pag Pirelli. Subukan ko to sa mga sudden brake, ayos, solid, kumapit. Yun lang, medyo pricey pero safety naman, di ba? Gulong yan eh. Ayan, so ito nga lang, naka forward tayo rito. So kailangan nyo lang ng advice ko lang, mag-workout kayo, push up, mga something na para tumagal kayo sa ride. Ako nakakatagal ako sa kanyang mga 1 hour na ride. Pero pag traffic, ang bilis ko mangawit kasi yung bigat eh. Yeah, goods. So wala na, traffic na. Hindi tayo kasya dito, naka-enbar tayo eh. So mga brothers, pagka lagpas nyo dun sa pinaka bayan ng Olongapo at kumana na kayo sa rotonda, eto na po yun. Ayan, ito yung daanan mga brothers. Padiretso na po ito all the way sa bayan ng Subic. Pa Zambales na po kayo. Although si Olongapo naman ay sakop ng Zambales dahil siya yung pinakaunang bayan at city. Ito na po yung daan. Yan. Tapos mga brad, pagka kumaliwa kayo dyan, SBMA naman po. Papasok kayo ng Subic Bay Metropolitan Authority. Ayan. So go tayo habang naka green lights. Yan, pasyal naman tayo. Naka-U-turn tayo, natapos na tayong mag-review itong cornering at suspension ng Racer 500. Sabi ko nga, hindi kayo magsisisi kahit i-track nyo ito, sigurado lalaban ito mga brothers. Although hindi ko pa siya natatrack, pero pwede to, pang practice lang hindi talaga official na karera. Alright, so maganda yung daan dito. Yun lang, pag first time nyo rito, medyo parang maninibago kayo, awkward sa inyo kasi itong gilid, sementeryo. Ayan, sementeryo po ito mga brothers. Isa ito sa mga public cemetery dito sa Olongapo. Ayan, sa Kalaklan po ito. Pero yung view naman dito sa kaliwa, panalo mga brad dito sa kaliwa kasi dagat na ito. Makita, tanaw nyo na po dito yung Olongapo Bay. Oh, ayan, Subic Bay. Ayan, napakaganda dyan mga brothers. At saka syempre makikita nyo naman sa ating drone shot, no? At pwede pong maligo dyan mga brad, public po yan, may parking dyan. At pwede kayong maligo, wag lang po kayong magkalat. Yan lang po ang paalala ng barangay Kalaklan, no? Stress pa lang pero parang traffic na. Tsaka magkakaroon dito mga brothers ng daan doon sa mismong tuktok ng bundok, no? Ano po nila, magkakaroon na po ng bypass road para hindi na po mag-traffic dito kasi ito yung nagiging problema rito. Ayan, look at the view mga brad, di ba? So isa ito sa mga makikita nyong magandang seascape at landscape dito sa Olongapo pagka bumaybay na po kayo papuntang Zambales o sa mga probinsya ng Zambales mga brothers. Mainit-init na lang ngayon kasi summer na eh. At least masarap na magmotor.
at masarap na rin kumuha ng mga video o drone shot. Binaliktad din ang daan, lagyan nila ng cone dito para dito maging one way lang, two way yung papalabas o paalis na nga Zambales. Yan, okay yung daan dito at dinagdagan na nila ngayon ng mga LED lights. Ayan, solar po yan. So automatic siya, pagka wala ng araw magbubukas po yan. So mas maliwanag na po, hindi katulad dati. Yan naman ang kagandahan dito. Ayan, I suggest pag dadaan kayo dito, lalo na pag mga first time nyo pa lang, maglaylo lang kayo. Lalo na pag umuulan kasi po mataas po ang rate na aksidente rito, especially pag basa yung kalye. Kasi yung iba nagmamadali, ayan, nadudulas tuloy. Lalo na yung mga truck. So ganito lang po. Ako nga hindi ko inuunahan yung yung truck ng hapon o truck ng basura. Marami rito kasi mga iba kamote, nagmamadaling magmotor, yon, nag-ending aksidente. Ayan. So okay naman dito, so far wala naman masyadong lubak, smooth naman yung daan. Kakaliwa tayo rito mga brothers, kukuha kasi ako ng downshot dito. So mga brothers, isa ito sa bagong gawa na daan dito. Ayan. So papunta po dun to sa barangay, doon ako nung barangay ito, para po dun to sa kanila na madali sila makalabas at makauwi sa kanilang tahanan, kasi dati ang hirap dahil wala pang daanan. Alam ko naglo-longkat pa sila dito sa kabila sa Ocean View, pero ngayon mas madali na yung access dahil dito sa bagong gawang daanan na to mga brad. So mga brad, kumuha lang tayo ng drone shot at medyo mahirap kumuha dahil may mga kable. Nahirapan tayo i-remote yung ating drone, pero anyway, nakakuha naman tayo kahit papano. So balik tayo sa ating ride, no? So once again, nandito tayo ngayon sa sigsag ng Olongapo. Ito na po yung huling sigsag papunta po ng bayan ng Subic. Ayan. So mag-i-enjoy kayo rito sa mga kurbada mga brothers, pero alalay lang kayo magpatakbo Siyempre yung safety nyo rin, dahil marami rin dito nga nadaan. Lalo ngayon, dumami na. Pero hindi katulad dati mga 10 years ago. Dumadami na kasi ang sasakyan Yan. Tapos ito yung pinaka-resort dito, Samba Beach kung tawagin. Yan. Pero tawag namin dito, Half Moon ba? Kasi yun yung unang pangalan nitong resort na to. Tapos naging Samba Beach. Ayan, Zambales. Blue Water Resort. Yan, Samba Blue Water. Yan, pwede rin po kayo dito rin mag-check-in. I don't know kung magkano ang rate nila dyan. Yan, lalo medyo siguro ngayon mataas kasi summer Yan, papanik na to. Yan, sa gabi hindi naman kayo hirap dito mag-motor mga brad. Sabi ko nga meron ng LED lights to. And then tanaw nyo pa rin konti yung view dito Ito kasi sa kanan natin, bundok na ito pero may mga nakatira dyan mga brothers. Di ba? May resorts pa rin dito. Konti na resorts dito sa part na to. Yan, meron pa rin pero hindi masyadong puntahin I guess ng mga tao, kasi mga puntahin doon sa mismong lugar namin dyan sa Barreto. Nandiyan yung mga resorts, tsaka dyan sa Baloy. Yan, nasa bundok pa rin tayo mga brothers. Ayan, makikita nyo yan, tanaw nyo ba? Ayan, malapit na tayo sa huling barangay ng Olongapo. Yan po ang Barangay Barreto o Barrio Barreto. Ayan na yan. So pwede kayong mag-stop over dito sa Barreto para magpahinga, kumain. Marami rin mga resorts dito. Pwede kayo dito mga brothers kung trip nyo yung mga maligo yan sa dagat. Okay din ito para hindi na kayo masyadong lumayo dun sa Olongapo. Then tanaw nyo dyan yung pinakabundok ng Kawag tsaka ng Zambales. And then kung commute, ayan yung jeep papuntang bayan ng Subic, all the way do sa papuntang bayan ng Castillejos, yung blue jeep. Punta mga jeep dito kasi may mga kulay, blue, yellow, ayan, red. Pagka blue, ito biyahe na itong Pasubic. Pag red data dyan sa bayan ng Olongapo, sa Gordon, yung Dilao, Santa Rita, ayan. This is it, ito na, tapos na yung ating sigsag. Ayan, straight na to papuntang bayan ng Subic. Ito na po yung Barangay Barreto mga brothers. Ayan, dito ako lagi nagpapagas, clean fuel. Ngayon puno pa siya kaya hindi pa tayo magpapagas.
So mga brad, maraming salamat, no? At kahit pa paano naitour ko kayo rito sa sigsag ng Olongapo. Matagal ko na itong gustong i-vlog, no? And yun, sa wakas napakita ko rin sa inyo. At syempre yung performance nitong Racer 500. Ito yung service bike natin ngayon sa FKM. Napakagandang motorsiklo po. Kung interested kayo dito kay Racer 500 mga brothers, at sa iba pang mga motorsiklo ng FKM, mag-PM lang po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang Sort Moto. O di kaya naman mga brothers, mag-call and text naman kayo sa ating cellphone number para po ma-assist ko kayo pagdating sa motorsiklo ng FKM at sa iba pang mga motorsiklo na available sa market. Alright mga brothers, salamat!